Diyos ang siyang lumikha ng lahat. Pag-ibig niya'y tunay, walang kapantay. Ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalatay ay buhay. Pag-ibig ng Ama sa atin ay alay, buhay na walang hanggan, ating tatamasahin. Kung si Jesus sa puso natin ay tanggapin, hindi niya hinatulang mapahamak ang sanlibutan sa salay na lugmok. Kanyang hinamon sa kapahamakan, sa pamamagitan ni Jesus ating kaligtasan. Pag-ibig ng Ama sa atin ay alay, buhay na walang hanggan. Kung si Jesus sa puso natin ay tanggapin, hindi niya hinatulang mapahamak ang sanlibutan sa salay na lugmok. Kanyang hinamon sa kapahamakan, pag-ibig niya'y wagas. Pag-ibig niya'y wagas. Ayan, saglit lang po. Dinig niyo na po ako? Grabe, nawala guys, nalaglag ako. Hala. Ang kalaban natin, no? Signal. Naku po, ang signal. Okay na po. Okay, sige. Wait lang. Okay, may music na tayo? Meron po.
Alright, magandang gabi po sa ating lahat. Ayun, thank you. Thank you, Lord. Sana maganda ang signal po natin, Lord, hanggang sa matapos ang ating night live devotion. Magandang gabi sa lahat ng mga kamaynilaan nating mga viewers, subscribers, and followers. Of course, maayong gabi is sa mga Kabisayaan na nandito or nandini sa Mindanao. Dahil ang inyong abang lingkod ay nasa Mindanao ngayon sa mga oras na ito. Ayan, at good evening, good morning sa lahat natong mga higalaan, mga kaibigan, mga friendship sa ibang bansa. Ayan. So, tayo po ay nasa episode 31. At sa gabing ito, kasama po natin ang ating butihing tagapagbahagi ng ating banal na salita na and guys, please do subscribe sa Christian channel na iyan, ang Valley of Praise. Nandyan po sa comment section yung link. Of course, hit the notification bell icon upang updated din po kayo sa mga religious activity or content na kanilang i-upload. Mayroon din po silang the Blind Unity, sorry po. Valley of Praise FB page. Yon, meron po silang page, guys. Sa mga hindi pa followers, please follow, like, and share. Of course, sa ating YouTube channel ng The Blind Unity Official, sa mga hindi pa natin subscriber, please click subscribe, like, and share sa ating mga videos upang marami pa po tayong ma-encourage or ma-inspire, maabot ng mga kapatiran sa pananampalataya natin Panginoong Jesus. And hit the notification bell also para po updated kayo palagi. At sa ating The Blind Unity FB page, kindly follow, like, and share sa ating page po. Upang sama-sama nating maibahagi ang mga gawain na ito, lalo na po ang gawain na ito. No? Itong live stream natin, please like and share. Okay? So, aking ipakilala sa inyo ang aking mga kasama, mga nagagwapuhang kasama ko dito sa taas. Unahin po natin ang ating tagapanguna, ang ating The Blind Unity Chairman, Mr. Rovel Colliantes, sa aking kabilang. Magandang gabi po sa lahat ng mga viewers, mga nanonood dyan. Sana po hanggang katapusan kami ay inyong samahan. Magandang gabi po. At magandang gabi kay Pastor Ian. Of course, hindi rin po magpapahuli ang ating pugi, gwapo at batang pastor. No? Nasa ating harapan. Purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Ian Christian Sabuero. Magandang gabi po sa bawat isa. Pagpalain po ng Panginoon ang ating pong gawain at ang samahan po ng The Blind Unity. At yung salita ng Panginoon ngayon ay talagang maitanim sa ating mga puso. Alright. At syempre, alam natin na batid natin na mula sa pag-umpisa hanggang sa matapos ang ating night live devotion ay sasamahan po tayo ng ating Panginoon. Amen. Tayo po ay dadako na po no, sa ating gawain na kung saan tayo po ay kakain na naman ng banal na salita ng ating Panginoon. Ibigay po namin kayo sa ating tagapanguna, ang ating The Blind Unity Chairman, Roel Colliantes. And magandang gabi po sa lahat pong muli ng mga nanonood dito sa The Blind sa Night Live Devotion. Napakahalaga po na sa bawat sandali ng ating buhay, ang salita ng Diyos ay ating mapapakinggan dahil ito po ang nagbibigay buhay sa ating spiritual, no? Ngayon po ay hindi na po tayo magatagal. Tayo po muna ay
saglit na manalangin at hingin natin ang panalangin na magmumula sa ating President Ray Mendoza. Okay, tayo po muna dadako sa ating The Blind Unity Night Live Devotion Introduction. At ito po ay pagasundan ng opening prayer ng ating kapatid na nabanggit ng ating tagapanguna, ang ating kapatid na maghatid ng panalangin, Brother Raymark M. Mendoza, ang ating The Blind Unity President. The Blind Unity introduction po muna tayo ng ating Night Live Devotion. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. Devotion. Sa pagtatapos ng araw at sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, kailangan mo ba ng kapayapaan at gabay? Nais mo bang lumago ang iyong espiritual na buhay? Kung gayon, ikaw ay nasa tamang direksyon. Ang The Blind Unity Night Live Devotion ang iyong magiging sanktuaryo sa gabing ito. Kung ikaw ay dati ng kabilang sa amin, o ngayon pa lamang makikinig, halina't makiisa. Halina't magpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ihanda mo ang iyong puso at buksan ang iyong isipan. Sama-sama nating pagnilayan ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kapanatagan, liwanag, pag-asa, at paglago sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Diyos, pakikinig sa Kanyang banal na ebanghelyo at sa ating pagbabahagi nito. Sa Diyos lamang pag-asa, sa Diyos lamang pag-umpay, The Blind Unity Devotion, sa Diyos tayo'y tunay. The Blind Unity Night Live Devotion. Night Live Devotion. Night Live Devotion. 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 Nasa na yung presider natin?
po yung opening prayer ni Brother Raymart Mendoza. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, maraming salamat po sa panibagong gabi na upang kami ay makapag-worship at makapagpuri sa iyo, O God. Nagpapasalamat po kami dahil binless niyo po ang buong araw para sa amin. At Panginoon, nilalapit din po namin sa iyo, O God, ang taong gagamitin mo upang magbahagi ng iyong mga salita, upang maging pagkain sa aming espiritual na buhay, O God. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na palaguin pa ang aming pananampalataya, at inilalapit din po namin sa iyo ngayong gabing ito ng Nightlife Devotion ang buong bansang Pilipinas na dumaranas ngayon ng paghihirap, O God, at dumaranas ng matinding problema dulot ng korupsyon. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin, O God. Patuloy niyo pong palakasin ang aming pananampalataya, O God, at ikaw po ang aming lakas. Hindi po kami iiral nang hindi niyo po kami tinutulungan, O God. Masamo kami, O God, sa iyong walang hanggang presensya at awa. O God, ikaw nawa po ang maghari sa amin. Ikaw nawa po ang maging lakas namin sa gitna ng aming mga pagsubok na hinaharap sa aming buhay. Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan at palakasin sa bawat araw ng aming panghihina. Ikaw nawa po ang maging kalasag ng aming buhay. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and Amen. Yan, ayan. Maraming salamat kay Brother Ray sa kanyang panalangin. Talaga pong napakahalaga sa ating buhay at sa ating bansa. Ang tayo po ay makapanalangin sa ating Panginoon dahil ang panalangin po sa ating Diyos ang makakapag-survive kung ano man ang dinaranas ng ating bansa. At ayan, at tayo po ay makakalinig muna ng isang makalangit na awit dadalhin sa atin ng ating kapatid. Sana iyong dinggin ang panalangin ko. Sana ay mapatawad mo ang kamalian ko. Buong puso at kaluluwa ako'y nangangako mula ngayon ay susunod sa'yo. Purihin ka, O Diyos, sa kabanalan mo. Nilinis mo ang puso kong dating naglililo. Binigyang bagong pag-asa na nooy di ko dama. Salamat ika'y aking gabay. Panginoon, samahan mo akong nagkamali. Kung sanglandas ako tatahak nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ako. Panginoon, ako'y samahan mo. Lahat ay gagawin, iaalay sa'yo.
handog ay pasasalamat at ako'y binago mo. Buong puso't katapatan ang pagpupuri sa'yo, walang hanggan. Ika'y paglilingkuran, Panginoon. Samahan mo akong nagkamali, kung sanglandas ako't tatahak nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ako, Panginoon. Ako'y samahan mo. Aanhin pa ang lahat, mga yaman sa mundo, kung sa puso ay mayroong kirot na sa'yo'y gumugulo. Aanhin pa ang lahat, buhay ay di sapat, kung ang kapalit ay kamalian ko. Panginoon, samahan mo akong nagkamali, kung sanglandas ako tatahak nang di na madapang muli. At kung sakaling may bagyo, yakapin mo ako, Panginoon. Ako'y samahan mo. Panginoon, ako'y samahan mo. Yan po. Ayan, purihin ho ang ating Panginoon. Tunay nga po na kung may dumarating na bagyo, pagsubok sa ating buhay, kailangan po natin ang yakap ng ating Panginoon upang tayo ay hindi po mapapahamak. Yan, hindi na po tayo magtatagal at tayo po ay makarinig ng salita ng ating Panginoon at ipapakilala sa atin ng aking kabiyak. Magandang gabi po. Okay, magandang gabi muli po sa ating lahat. Purihin po ang buhay ng bawat isa, no? Purihin po ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa ngayong gabing ito. At sa mga oras na ito, atin na pong pagsalusaluhan ang pagkain ng ating kaluluwa. Ito po ay dalhin at ihahatid ng ating kapatid, ang ating butihin at mahal na pastor, Christian Ian Sabuero. Magandang gabi po sa bawat isa. Mga kapatid ko na palagi namin kasama ng aking mga kaibigang pastor ng Valley of Praise. I'm so happy. We are so happy always by sharing what we have na galing sa Panginoon sa mga kapatid po natin sa ganitong klaseng sitwasyon. At sa panahon po ngayon ay hanga po ako sa inyo dahil kahit na kayo po ay may kakulangan sa inyong physical na pangatawan, hindi po yun naging hadlang para kayo po ay hindi makakita spiritually. Amen. Praise the Lord. Yeah. Physically, we see that may kulang talaga, hindi kayo nakakita, pero I really believe, no? Nakikita ko po ang inyo pong pagpupursige at i-bless po ng Panginoon yon sa kanya pong tamang panahon, sa kanyang in his own season. Ako po naniniwala na minsan daig pa nga ng mga taong hindi nakakita physically, yung mga hindi nakakita, no? Kasi mas porsigido sila at maraming gustong gawin sa buhay. Kaya I really praise the Lord that I am involved sa gawain ito. At nagpapasalamat po ako sa mag-asawa po na
aking po mga kaibigan, si Nanay Marian at si Kuya. No po. Kahit Thank you malayo, so no, much. hindi po hadlang upang Yes. magbahagi tayo ng Word of God. Mindanao, Opo. imaginein mo, nasa Mindanao kami, nasa Manila Yes. ngayon. Opo. Kaya thank you so much po. And then, today, magandang gabi po sa ating pong mga kasama. Alam ko po, hindi ko po kilala isa-isa. Pero I know someday, God will make a time, will make a way na magmi-meet po tayo in a very certain and a very appointed time ng Panginoon. Makakasama po natin si Pastor Georgie at si Pastor Jervin. Makakamit po namin kayo at makakapag-fellowship po tayo. At sa ngayon, dito po muna tayo magkita-kita at dito po muna tayo magparinigan ng salita ng Panginoon at mag-fellowship. Thank you so much. Okay, ngayong gabing ito, salamat po sa Panginoon. I will share the Word of God for today. Salamat po sa pribilehiyo na ma-share ang salita niya sa inyong grupo. Lord, purihin ka. Gabayan mo po kami. Holy Spirit, be with us and give us understanding and wisdom to comprehend your Word and allow us to meditate it, allow us to receive it and contemplate it. Lord, salamat po ng marami. Guide us in Jesus' name. Amen. Okay, good evening po. Today we have a lot of struggles, we have a lot of troubles, we have a lot of kahit saan ka pumunta, ang problema natural naman. Pero pag sobra-sobra na gawa na naman ng sarili nating magawa na ng mga kapwa natin, gawa na ng paligid. Ano po? Parang parang ang hirap ng mamuhay, parang palagi tayong merong iniisip. Parang hindi na tayo matapos-tapos sa kakaisip. Iniisip na nga natin yung budget natin sa buhay, iniisip na nga natin yung mga anak natin, pamilya natin, trabaho natin. Iisipin pa naman ba natin yung ating gobyerno? Iisipin pa ba naman natin yung mga iba pang mga problema sa paligid na yes, definitely makakaapekto sa buhay natin. No po? That's why a lot of people today, lalo na sa mga Kristiyano, there's a lot of people na they are full of stress, they're full of anxiety and worry sa life natin, sa life nila. Pero salamat sa Panginoon, tayong mga Kristiyano at tayong mga nasa katinuan pa ang isipan sa pananampalataya ay buhay na buhay yung pong salita ng Panginoon sa atin na sabi ng Panginoon, don't worry, don't let your heart get troubled. Naalala ko po yung John chapter 14 verse 1, sabi ni Jesus Christ, don't let your heart get troubled. Okay? At naalala ko po, sabi niya rin po yun, dalawang beses inulit yung John chapter 17 verse 27, I think that is the right verse. No, don't let your heart get troubled. No? Naalala ko po si Jesus Christ, never po siyang kinabahan nung siya po ay namumuhay bilang tao. Kahit nung time na siya ay papatayin na, kahit nung siya po yung time ay kinukot siya at sinasaktan na ng mga tao, at tinanong siya, naalala ko, tinanong siya ni Herodes, totoo ba na ikaw ay anak ng Diyos? Sabi niya, ikaw may sabi. Parang, ang Panginoon ay napaka-cool, napaka-sobrang relax lang. Even though in the midst of danger, even in the midst of needs. Ano po? Lagi po siyang, ang isipan niya po ay palagi pong nakatingin sa mas mataas kaysa sa kanya. At yun po yung kanyang Ama sa langit. Ano po? He is always a peace. He is always leaning doon po sa totoong nag-aalala sa Kanya. Na po, which is our Father in heaven. Naalala ko po yung sinabi sa Bible, ano nga ba ang ugali ng isang ama sa kanyang anak? Hindi naman niya bibigyan ng ahas kung ito po'y manghihingi ng tinapay. At hindi niya naman bibigyan ng alakdan kung ito ay manghihingi ng isda. Na po? So, sa life natin, most of the stress, most of the anxiety that we have is when our needs strike to our life. No po? Pag ang pangangailangan na po, alam niyo po, most of the time, entitlement natin ng ating mga needs. Hindi po masama may pangangailangan. Hindi po masama yon. Alam niyo po, ang delikado, yung sobrang mag-alala dahil may kailangan ka. Yun ang delikado. Pero, yung may mga kailangan, may mga pangangailangan tayo, hindi masama yon. Bakit? Kaya nga po tinawag si Lord na Jehovah Jireh, is the provider. Why? Kasi alam niya po na ang mga tao ay may pangangailangan. Kaya nga po inuna niya po ang pangangailangan kasi po may pangangailangan ng ang lilikhain yung mga tao. Tandaan niyo po hindi masamang may pangangailangan. Alam niyo po ang delikado,
Ang delikado is mag-alala sa pangangailangan. Yun po ang delikado. No po, yung pong pag mag-worry na tayo, delikado po yung mag-worry. Kasi pag nag-worry tayo, nawawala yung essence na merong naka-in-charge sa atin. Nawawala yung essence na merong nag-aalala para sa atin. Nawawala yung essence na merong kayang magbigay ng pangangailangan natin. At nawawala yung essence na meron tayong kailangan lapitan, meron tayong kailangan puntahan para po sa pangangailangan natin. And our entitlement is our needs. So, doon po pumapasok mga kapatid, yung pong stress, anxiety, no po, yung worriness, which is sabi ni Jesus Christ, huwag tayong mag-aalala sa ating pong kinabukasan. Naalala ko Matthew chapter 6 verse 34, sabi ng Panginoon, huwag niyo pong aalalahanin ang araw ng bukas sapagkat ang bukas ay ang bahala sa sarili niya. Okay, let me read the word 1 Peter chapter 5 verse 6 to 11. Unang Pedro chapter 5 verse 6 to 11. Okay. Gamitin ko po ang NIV version. Hayaan niyo pong gamitin ko po ang NIV version. Okay. English po ito ha. Okay, sabi po ng 1 Peter 5 6 to 11. Humble yourselves therefore under God's mighty hand, that may lift you up in due time. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Be alert and sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. And the God of all grace, who called you to his eternal glory, is in Christ, after you have suffered a little while, will himself restore you and make you strong, firm, steadfast. To him be the power forever and ever. Amen. Okay, balikan ko po yung number 6. Sabi po number 6, humble yourself, magpakumbaba daw po tayo na po sa ilalim at sa kamay po ng Panginoon. Why? Because po someday God will lift up us. Na po, mga kapatid, sa tandaan po natin, ang mag-aangat po sa atin ang Panginoon. If we humble ourselves. Okay? Iaangat tayo ng Panginoon sa kahit anong sitwasyon na meron tayo. Tandaan niyo po, kahit anong sitwasyon na pinagdadaanan mo, when God will pull you up, when God will lift you up, no one can stop it. Okay? Iaangat at iaangat ka ng Panginoon sa situation natin. No po, sa anxiety, sa worriness, or sa stress, or sa ano pa mang mga pwedeng bumagabag sa iyo o pwedeng manggulo sa buhay natin. No po? Okay, bakit ito sinasabi ng Panginoon? Bakit po sinabi ng Panginoon na don't worry? No po, don't be a warrior. Don't be anxious sa life natin. Why? Kasi po, pag tayo po ay anxious, pag tayo po ay punong-puno ng anxiety, punong-puno ng mga alalahanin sa buhay, mga kapatid, nawawala po yung peace sa life natin. At pag nawala po yung peace sa buhay natin, madali na po tayong ma-distract. At madali na po tayong madala, lalo na po ni Satanas. Opo. Kasi po, ang mga taong may peace, may kapayapaan, meron pong ang tawag dito, meron po silang kapanatagan sa buhay. Sila po yung mga tao na hindi madaling makuha ng kaaway, hindi madaling mawala sa Panginoon, hindi madaling tamarin sa Panginoon, hindi madaling sumuko sa pag-aasa sa buhay. Sila po yung mga taong nakakapag-isip ng solusyon sa problema. Sila po yung nakakapag-isip na manalangin at meron pang Diyos na buhay na pwedeng tumulong sa atin. Pero pag nawala na yung kapayapaan, kung ano-ano na ang maiisip natin. Ano po? Madali tayong ma-sidetrack because we are out of peace. Kaya po sabi ng Panginoon, may pangako po ang Panginoon sa atin. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him. Ang ganda po ng salita po ng Panginoon sa verse 5. Sabi po doon, cast all your anxiety. Ano po? Sabi po doon, pag sinabing cast, ibigay, itapon, ano po, ilagak natin ang lahat ng ating alalahanin sa Panginoon sapagkat siya ay nag-aalala sa atin. Sapagkat siya ay tunay na nag-aalala sa atin. Ano po? Ang tanong dito,
We have a lot of cares in our life. Then who cares? Mga kapatid, tayo po ay may hangganan. Pag yung pangangailangan natin ay umabot na sa sukdulan at sa katapusan or sa endpoint ng life natin, ang tanong dito, mga kapatid, sino yung mag-aalala pa sa atin? Minsan ang tao walang magawa. Mga kamag-anak natin walang magawa. Asawa natin minsan walang magawa. Yung experience at pera natin walang magawa. Pero alam niyo po, mga kapatid, dadating po sa punto talaga na maisip natin dapat ang Panginoon lang. Kaya sabi po doon, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Napaka-sweet at napaka-mapagmahal ng Panginoon. Sabi doon, sabi ng Panginoon, ibigay ninyo sa akin ang lahat ng inyong alalahanin sapagkat ako ang mag-aalala para sa inyo. Sapagkat ako ang gagawa para sa inyo. Sapagkat ako ang magbibigay para sa inyo. Ako ang gagawa ng paraan para sa inyo. Parang ganun po yung ibig sabihin ng Panginoon. Ano po? Naalala ko sa Matthew chapter 6, sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala. Kung ang pag-aalala po ay nakakadagdag ng buhay, edi mag-alala tayong lahat. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon, kung pangangailangan pagkain, kita nyo yung mga ibon sa himpapawid, kailan sila nagutom? Kita ninyo yung mga bulaklak, kailan sila nagdamit ng pangit? Kaya po sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-aalala sa buhay. Ang alalahanin ninyo, ang pagsubakitan ninyo ay ang kaharian ng aking Ama. At mamuhay kayo ng matuwid. At ang lahat ng bagay na pangangailangan ninyo ay idadagdag para sa inyo. Yun pong sabi ng Panginoon. Kaya, pagdating dito sa 1 Peter chapter 5 verse 6, chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him for He cares, because He cares for you. Ang gusto ng Panginoon, meron tayong kapanatagan. Habang sumasamba at sumusunod tayo sa Kanya. Gusto niya peaceful tayo. When we say the word peace, mga kapatid, napakahalaga po ng salitang peace. Lalo na po sa panahon po ng kaguluhan. Pag sinabi pong kapayapaan, hindi po yan tahimik na paligid. Hindi po yan buhay na walang problema. Ang ibig sabihin po ng kapayapaan, pag sinabing payapa ang buhay, hindi po magulo ang puso at isip. No po? Kasi pag may kapayapaan ng puso natin, kahit magulo ang labas, kahit nagkakagulo ang labas, kahit bumabagyo, tapos kalmado ang puso, yun ang totoong kapayapaan. Kahit may bagyo, kahit may kaguluhan, pero kalmado ang puso, relax ang puso, mga kapatid, yun ang tunay na kapayapaan. Alam mo kasi na merong gagawa. Alam mo kasi na merong kikilos at the behalf of us. No po? Yun po yung tinatawag na peace. Okay? Ang salita pong kapayapaan, peace, in Hebrew word, tandaan po natin ito mga kapatid, in Hebrew word, ang salitang peace ay tinatawag po na shalom. Okay? Shalom. Okay? In Hebrew word, we call it shalom. Ano po ang ibig sabihin ng shalom? Ano po? Kung titignan po natin ang salitang peace, ang ibig sabihin po nito is hindi lang po peace itself. Ang ibig sabihin po ng peace, is welfare, healing, provision, prosperity, good life. Yan po ang ibig sabihin ng peace. Yung shalom, yung salitang shalom. Kaya mo tinawag si Lord na Jehovah Shalom. Kaya, when you declare shalom into your life, when you declare shalom into your family, when you declare shalom into your work, into your friends, wherever you go, when you declare shalom, nagdedeklara ka ng kagalingan, nagdedeklara ka ng kaayusan, nagdedeklara ka ng kayamanan, nagdedeklara ka ng kagalingan, nagdedeklara ka ng magandang buhay, nagdedeklara ka ng magandang samahan, lahat to ng magaganda. Pag sinabing, let have peace, shalom, Jehovah Shalom. Yun po yung ibig sabihin po ng peace. Okay? Pagdating po ng verse 8, sabi po doon, be alert in sober mind. Yun po, maging mapagmatsyag tayo at maging matino ang isipan natin. Maging mapagbantay ang isipan natin. Bakit? Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Tandaan po natin, kagaya po ng sabi ko kanina, madali pong silain ng kaaway ang mga taong walang kapayapaan. Kaya always declare shalom. Yun po, declare shalom into your life. Yun po, wala pong tatalo sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya na punong-puno ng kapayapaan sa buhay. Kahit ang kaaway, kahit ang demonyo, hindi nga kayang padapain
at hindi niya kayang guluhin dahil po ang isang mananampalataya ay punong-puno po ng kapayapaan. Mga kapatid, walang tatalo sa isang Kristiyanong napakaraming kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Payapang-payapa. Hindi dahil wala kang pakialam, hindi dahil wala kang pakiramdam, kundi alam mo kung sino ang gumagawa. Hallelujah. Number 9, sabi po ng verse 9, resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Ano po? Ang sabi doon mga kapatid, we can resist. Ano po? Resist, standing firm in the faith. Why? Ang tanging makakagawa lang ng mga ganyang mga bagay ay yung mga taong meron pong kapayapaan sa kanilang mga buhay. Verse 10, ang gustong-gusto ko tong verse 10, no? Ganda po ng verse 10. Sabi po ng verse 10, and the God of all grace, wow, hallelujah, and the God of all grace, who called you to His eternal glory in Christ, after you have suffered a little while, tandaan po natin mga kapatid, kaya ako po, personally, payapa ako kasi may sinabi ang Diyos eh. Kahit may sinasabi ang mga balita, kinurakot yung ganito, maraming namatay sa ganito, may lumindol sa ganito, mayroong nangyaring ganito. Kahit mangyari po marami sa paligid mga kapatid, hindi po natin kayang pigilan yon. We cannot have a control. We don't have control in the situation outside. But we can control what's happening inside of us. Tandaan po natin yon. Hindi natin kayang kontrolin ang mga nangyayari sa paligid. Pero kaya natin kontrolin ang nangyayari sa ating puso at sa ating isipan. Amen. Yun po ang nangyayari po sa atin mga kapatid. Kaya po, sa mga nangyayari, hindi naman po lahat ng bagay pwede nating pakialaman eh. Hindi naman po lahat ng bagay pwede nating alalahanin eh. Hindi naman po lahat ng bagay pwede nating aksyonan. Mga kapatid, most of the time, let go and let God. Have peace in your life. Have peace in your life. Stay where you are. Be quiet. Pray and let God. Mga kapatid, alam niyo po, most of the time, ang isa ho sa pinakamabisang kapangyarihan o ang isa po sa pinakamabisang aksyon na pwede natin gawin, stillness. Ang pinakamabisang aksyon sa buhay natin minsan, pag may problema, stillness. Ano ibig sabihin ng stillness? Manatili ka lang sa kinalalagyan mo. Ano yung kinalalagyan mo? Ang Panginoon. Pakinggan mo ang Panginoon, abangan mo ang gagawin niya, at manatili ka lang. Stillness. Have peace. Let God flow and let God what He wants to do. Hayaan mo lang ang Panginoon kung anong gusto niyang gawin. Why? Because we know and we have hope that God is in control. He is in the throne and He is in control. Alam niya ang nangyayari, alam niya ang gagawin. Huwag natin siyang pangunahan. Amen? Hallelujah. Kaya po itong mga nararanasan natin ngayon, yung mga lindol, yung mga sakuna, mga kapatid, that is for a little while. That is for a little while. And someday God will restore us, make us strong, make us firm and steadfast. Tandaan po natin yan. Pag nandun po tayo sa seasons of low, sa seasons of valley, sa seasons of our problem, tandaan po natin, that is temporary. That is for a little while. Why? Because the God of all grace has a promise. Ano po? Though we suffered, though He allowed we suffered, but in a little while, God will transform it. God will restore us. God will make us strong, firm, and steadfast. Hallelujah. Mga kapatid, tandaan po natin, yung mga nangyayaring lindol, mga nangyayaring mga sakuna sa paligid, yung mga nangyayaring mga corrupt sa paligid, ako para sa akin po, hindi natin kailangan ma-stress doon eh. No po? Kasi hindi kaya ano 'yon, warning sa atin 'yon na unang-una pwedeng bawa yung corruption na nangyayari. Pwedeng warning sa atin, no, wag silang gayahin. Or alagaan natin pa yung generation ngayon. No po, yung mga anak natin na hindi sila maging kagaya ng mga leader natin ngayon. Yung lindol naman, pwede naman pong maraming nawasak, maraming gumuho, maraming namatay. Pero marami din pong na-born again, tiyak ako eh. Marami din pong
na-divert yung pananampalataya sa totoong Diyos. Kasi po, yung lindol, yung mga sakuna, hindi lang po literally ang tinitira niyan eh. Siguro may mga nawasak din ng mga maling pananampalataya at nakalaya yung tunay na pananampalataya. Po pwedeng ganun. No po? Kaya, ilagay natin sa kamay ng Diyos. Tatagan natin ang ating pananampalataya. Have peace. Magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating buhay. Amen po. Amen. Kaya po, ako po naniniwala na lahat po tayo ay ilalagay natin yung ating kapayapaan sa Panginoon. Hayaan natin na po ang Panginoon sa sa mga nangyayari sa paligid. Let God move and sabi ng Panginoon, naalala ko sa Bible, sabi niya sa Psalms, be still and know that I am the Lord. Be still and know that I am God. No po, bahala ang Panginoon sa atin. Bahala ang Panginoon sa nangyayari. Mahal ng Diyos ang kanyang nilikha, mahal ng Diyos ang mga tao, at si Lord po ay nasa trono niya. Walang makakatalo. Amen? Amen po ba? Kaya po, ngayong gabing ito, Amen salamat po. po sa Yes. salamat po sa inyo pong pakikinig at alam ko po may natutunan kayo. That today, I declare shalom. I declare shalom Yes. sa bawat isa sa atin. I declare shalom sa mga sambahayan natin. Maraming salamat po. Let's pray together. Father God in heaven, thank you so much for being with us, for giving us the knowledge and wisdom, for allowing us and giving us privilege to know you more, to find you more in a deeper way. Lord, thank you so much. You are a great God. Thank you so much, Lord, for revealing yourself tonight, that you are the God of peace, that you are the Jehovah Shalom into our life. Thank you for caring us, Lord God. Thank you for taking all our cares. Thank you for giving us all our needs every day. And thank you so much, Lord God, for all my brothers and sisters that they are in tonight in our life. Lord, sa aming pong devotion tonight. Salamat po. And I pray that your word will be planted in their hearts. At ito po ay hayaan mo po, Holy Spirit, na ito po ay tumubo at mamunga, Panginoon. Lord, salamat po ng marami. We are so thankful for your presence and to your word today. Salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Yan, purihin po ang ating Panginoon sa salita po ng Diyos na dinala sa atin ng ating pastor. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat tayo po ay hindi pinababayaan na hindi makarinig ng salita ng ating Panginoon. No? Talagang sa ating tuwing Webes na night live devotion, talagang hindi siya mawala ng taong gagamitin para po magdala ng kanyang mga salita. Yan po at yan po ay sa pagpapatuloy po natin ay atin pong ibabalik sa ating kapatid, sa ating halaking kabiyak ang pagkakataon. Yes, God. Purihin po ang Panginoon sa buhay ni Pastor Christian Sabuero, Pastor Ian. Sa kaniyang paghatid ng Word of God, pagbabahagi, bagamat nasa malayo po kami ngayon, wala po kami sa mismong ating tahanan doon sa Maynila. Pero sa biyaya ng Diyos at sa kabutihan ng Panginoon natin, tayo po ay nakapagpatuloy pa rin sa ating religious program na kung saan ating binabahagi sa ating mga kapatiran sa pananampalataya ng ating Panginoong Hesus ang kanyang banal na salita. At na-absorb nawa ang ating mga napakinggan, no? Ang mga aral ay nawa ay hindi lamang ito ay mananatili sa ating tainga, kundi ating isa-isip, isa-puso at ipamuhay sa araw-araw ng ating buhay. Ngayon po, mayroon po tayong prayer request. Ating ipapanalangin kay Pastor Ian ang ating bansang Pilipinas. At syempre po, ang mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, lahat ng mga hindi kanais-nais na mga pangyayari po ay talagang wala po magagawa tayo kung wala ang ating Panginoon. So ipag-pray po natin sa ating butihing pastor at syempre po yung aming pag-alis bukas patungong
Maynila, pabalik ng Maynila po, nawat makarating po kami ng safe and sound. And syempre po, ang sambahayang ito or tahanang ito ng aming mga magulang ay puspusin din po nawa ng pagpapala, biyaya, kalusugan, kalakasan ng pangangatawan. Pastor Ian, paki-pray po ang ating mga prayer requests. Sige po. Panalangin po natin ang ating bansang Pilipinas at ang iba pa natin ipapanalangin. O Diyos na aming makapangyarihan sa lahat, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa kapangyarihan ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, nilalapit namin sa inyo, O Diyos, ang aming pong bansa. Lord, na ang aming pong bansa, O Diyos, ay dumadanas ng iba't ibang klaseng kaguluhan, iba't ibang klaseng problema, Panginoon, na you allow it, Panginoon. Dahil ito po, O Diyos, ay nasa plano nyo rin po. Nakasaad din po, Panginoon. At Lord, dalangin po namin, O Diyos, na ang problema na pinagdadaanan ng bansa, O Diyos, ay it's for a season. Lord, ipaunawa mo sa aming mga tao. Ipaunawa mo sa amin, lalo sa aming mga mananampalataya, na this is for a season. And you are in control, Lord God. You are in control and may gagawin ka, Panginoon. And ilagay mo sa aming mga puso na our hope is you, Lord God. Kahit po magkaroon po ng kapayapaan sa aming bansa, kung hindi naman po payapa ang aming mga puso at isipan, wala pa rin pong mangyayari, O God. Kaya Lord, sa gitna ng kaguluhan, bigyan mo kami ng kapayapaan at kapanatagan. And then Lord, bagamat ganun po, O Diyos, ang aming pong panalangin, dalangin po namin, O Diyos, na magkaroon po talaga ng kaayusan. Maawa po kayo, O Diyos, sa aming pong bansa. Maawa po kayo, O Diyos, sa aming pong mga kababayan. Maawa kayo sa amin, O God. At kung kami po ay nagkasala, Panginoon, sa inyong harapan, patawarin niyo po ang aming pong bansa, ang mga Pilipino, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami na manumbalik, Panginoon, sa inyo. Ang mga Pilipino, ang bawat pamilya, ang bawat kabataan, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, O Diyos, na kami po ay manumbalik sa inyo. Tulungan niyo po kami at tanggapin niyo po uli kami, Panginoon. Alam ko po, mahabagin po kayo, maawain po kayo, at mapagpatawad po kayo. Alam ko po, Lord, na may gagawin kayo, Panginoon, sa bansa namin. Kaya Lord, ngayon pa lang po, Panginoon, alam ko po na may gagawin kayo at niresolve ninyo, O Diyos, ang aming bansa. Lord, kayo po ang magturo. Kayo po ang mag-alis, kayo po ang maglagay ng bago ng mga leader namin sa aming gobyerno. At yung mga naapektuhan ng mga sakuna, kagaya ng mga lindol, Lord, comfort them, provide them. At ikaw po ang sumama sa kanila. Matutunan po nila, O Diyos, at makita nila through sa kanilang pinagdadaanan na meron pong totoong Diyos na talagang nag-aaruga at nag-aalala para sa amin. Salamat po, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, ang pagbiyahe nila, Nanay Mary Ann, Panginoon, bukas pabalik sa Manila. Ingatan mo sila. I declare shalom, Panginoon, to our country. I declare shalom to their family. Maging sa kanilang pong sambahayan, ng kanilang mga magulang dyan sa Zamboanga, ay pagpalain mo nga po, O Diyos. Patuloy na bigyan ng kalakasan ng mga magkakapatid, ang kanilang pong magulang, at ang kanilang pong kabuhayan, Panginoon. Lord, abutin mo sila. Abutin mo sila, O Diyos, sa iyong kapangyarihan at sa iyo pong biyaya, Panginoon. Sila man din po, O Diyos, ang kanilang sambahayan ay kumilala sa iyo, Panginoon. At sila man din po, O Diyos, sa buong sinasambahayan ay matuklasan kanila, makilala kanila, gumamit ka ng mga totoong simbahan, gumamit ka ng mga totoong lingkod mo, Panginoon, upang sila po ay bahagian ng salita ng Panginoon at sila po ay kumilala sa iyo at sambahin kanila, Panginoon. Lord, maraming salamat po. Purihin ka sa gabing ito. I declare your blessing. I declare shalom sa aming po mga kapatid na, O Diyos, sa Blind Unity, sa pamilya nila, Nanay Mary Ann dyan sa Mindanao, at I declare shalom sa buong pong Pilipinas. Lord, purihin ka, patuloy mo pagpalain ang gawain ito at ang mga nangunguna sa grupong ito. Lord, salamat po. Purihin ka, O God. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Alright guys, maraming salamat po, Pastor Ian. Thank you so much. Purihin ng Panginoon sa buhay ni Pastor Ian sa Valley of Praise. Maraming salamat din po. God bless po, Valley of Praise. God bless Guys, po. please do subscribe, yes po, sa kanilang Christian channel at mga religious activities ay inyo pong masumpungan doon po sa Christian channel na iyon na nakapin sa comment section natin. And Pastor Christian, thank you so much po for having me. See you tomorrow po. Yes, see you. Sa hapon po. Ang arrival time po namin is 5:10.
Okay po. Yan. See you po, Pastor Yan. Thank you so much. God bless po. God bless po. God bless po. Bye-bye. And God bless po sa ating lahat. And Lord willing, tayo po'y magkita-kitang muli, no, sa ating episode 32, no, ng ating Night Live Devotion. This coming, ano bang pizza yun? Ayan, basta next Thursday, wag po nating kaligtaan, no? Mark your calendar para po hindi po natin makaligtaan, natin ma-miss ang programa na dapat manabik po tayo, lagi tayong gutom at uhaw sa presensya ng ating Panginoon. But before tayo mag-end sa ating program, tayo po ay makarinig po muli ng isang makalangit na awit. Ang tahanan nilaan ng ating Panginoon. Hindi masisira, mananatili kailan pa man. Wala lang karamdaman o kapit-hatian. Ang kagalakan at kapayapa ay makakamtan. Langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha'y kaniyang papahiran kahit sino ka man. Gabing araw ay lilipas na, dahil ang Diyos na aliwanag. Hindi nasasabit, gulo na bilangan ng bahay. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal. Ng buhay, langit na tahanan, ang sa atin ay kaniyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha'y kaniyang papahiran kahit sino ka man.